Welcome to Love of Jesus Mission Church Online Ministry. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. Ako'y mawinto sa Panginoon. Praise God. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. And I do believe na ngayon po araw na ito, tayo po ay lubos-lubos ng pinagpapala ng ating pong Diyos. Yung lamang pong design ng ating pumapuso na tayo po ay makapakinig na ngayon pong salita, ito po yung malaking pagpapala ng ibigay po ng Diyos sa ating pumabuhay. Amen po ba? So, puri po ang ating pong Diyos at sa hapon pong ito, gusto ko pong bigyan po ng tinig yung kung paano po natin magagawa yung kalooban po ng Diyos sa ating pumabuhay. Ang title po na ating pong pag-aaralan is How to Do God's Will. Paano po ba natin gagawin yung kalooban po ng Diyos sa ating pumabuhay? So let us open our Bible in the book of Genesis chapter 6 verse 5 to 8. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. The Lord was grieved that he made man on earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. But no one found favor in the eyes of the Lord. So, purihin po ang ating Diyos sa kanyang pong salita. And tayo po yung pangsumandarin po na namin. Nagilang Ama, sa mga musunto, kami patuloy na papasako sa iyo pong kalooban. Salamat Panginoon sa iyo pong mayamang presensya sa hapon po ito. Pagkamat kami po ay magkakalayo, ngunit ang iyo pong presensya ay hindi limitado para sa aming pumapunay. Kaya Panginoon, namin po namin ang iyong mga salita sa oras ito at ang aming usapan ka namin. Patuloy na mangusap ka sa bawat sa amin, pakita mo o Diyos sa aming pumabuhay kung paano po namin magagawa ang iyong kalooban. Salamat po Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, purihin po ang ating pong Diyos at gaya nga po sabi ko, ang title po natin is How to Do God's Will. So, alam ko po na ang bawat isa po sa atin, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bawat mga Kristiyano, alam ko po na meron tayo ng pagnanais na tayo po ay makasunod sa kalooban po ng Diyos. Actually, tayo nga po talagang ating mga puso ay talagang melt na sa tuwing tayo ay kinisalita ng Diyos every Sunday service, every online prayer meeting. Talagang po ating puso ay talagang hinog na sa salita po ng ating po Diyos. Kaya na kuminsan po, hindi natin na malaman kung paano pa natin gagawin yung kalooban po ng Diyos sa ating buhay. So ngayon po hapon ito, meron po tayong tatlong punto na pag-aaralan kung paano po natin gagawin ang kalooban po ng Diyos sa ating pamumuhay. So unang-una po, we need God's favor. Kailangan po natin yung favor ng Lord. Alam niyo po, kahit kaano po ang pagnanais natin na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, pero kung wala po yung pabor ng Diyos na binibigay sa ating mga buhay, kung wala po yung pagsama ng kanyang presensya, hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay na nais po natin para sa ating po Diyos. Kinakailangan po natin yung favor po ng God sa ating buhay. And in this verse na ating po binasa, makikita po natin dito that the eyes of the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of his thought of his heart was only evil all the time. Kumbaga, ang Diyos po, ang kanyang mata is nakatuon po sa buong mundo. Wala pong naitatago sa harapan po ng ating pong Diyos. Wala pong naitatago sa kanyang mata. Sapagkat nasabi po na 2 Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord is ranged out through the earth to strengthen those whose heart is fully committed to Him. Nakikita po ng Diyos ang buong mundo. Wala pong natin natatago sa kanyang pong harapan. Kaya nga po, nung makita po ng Diyos ang kasamaan ng mundo ito, ang Diyos po ay nalungkot. His heart was full of pain. At siya po ay nag-grieve. Dahil po nakita po niya ang kasamaan po ng mundo ito during the time is talagang laganap
wala pong sumunod sa kalooban po ng ating pong Diyos. So kahit ano po ang ating ginagawa sa ating mga buhay, kitang-kita po yan po ng ating pong Diyos. Wala po tayong itatago. Sabi nga po, makapagtago man tayo sa tao, pero po sa harap po ng ating pong Diyos, tayo po'y transparente. Kita po ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam po ng Diyos ang intention natin, alam po ng Diyos kung ano ang binabalak natin, iniisip natin, alam po ng Diyos kung ano ang ginagawa natin kapag tayo nasa church, alam po ng Diyos kung ginagawa natin kapag tayo nasa labas ng church, alam po ng Diyos kung ginagawa natin kung tayo nasa loob ng tahanan, nasa labas ng ating tahanan, wala pong maikukumpli sa harapan po ng ating pong Diyos. At dahil po nakita po ng Diyos yung kasamaan ng mundo sa panahon po ni Noah, nalungkot po ang Diyos sa kanyang nilikha. His heart was filled of pain. Sakit at dalamhati ang naramdaman po ng ating Diyos. At kapag po tayo ay, kung minsan kapag po tayo ay talagang masakit ang ating kalooban, alam niyo po, kung minsan tayo ay nagdedesisyon ng isang bagay na kung saan maaaring hindi po natin dapat gawin, pero nakakapag-desisyon po tayo dahil sa ating pong nararamdaman, ating pong nararanasan. And during that time that the heart of our God is filled with pain, nagdesisyon po ang Diyos. Nagkaroon po siya ng desisyon. At ang naging desisyon po ng ating pong Diyos is to wipe mankind He created from the face of the earth. Yun po ang naging desisyon po ng Diyos. Gusto po niyang libulin na ang buong mundo. Ang mundo ang kanyang malikha sapagkat wala pong naging kagud-lugod sa kanyang pong harapan. But when the time na He is about to destroy the earth, there is one shining bright in the midst of the darkness. May nakita po ang Diyos sa isang nagliwanag katulad ng isang bituin sa madilim na kapaligiran. At dahil po doon, nakita po niya na mayroon palang isang kaluluwa na sumunod sa kalooban ng ating pong Diyos. And that's why ang sabi po ng verse 8, Noah found favor in the eyes of the Lord. Nakakita po siya. At dahil po doon nagalak po ang ating pong Diyos. Sabi nga po, si Noah po, he followed the Lord. He obeyed the Lord. Every time siya po ay nagre-repent sa kanyang pong mga kasalanan. At dahil po doon, nagalak po ang Diyos dahil meron po isang kaluluwa na patuloy na nag-repent po sa kanyang harapan. Sabi niya po, kung gusto natin mabigyan ang kagalakan ng Diyos sa kanyang puso, kung gusto natin sumaya ang kalangitan kasama ng mga sa langit, kinakailangan po meron po isang nagre-repent sa harapan po ng ating Panginoon. So ano man po ang ating gawin mga kapatid, gawin man namin, gusto man natin gawin ang kalooban po ng Diyos, kung wala ang favor ng Diyos na binibigay sa ating mga buhay, wala po tayong magagawa. Apart from Him, we can do nothing. Kaya kinakailangan po natin yung favor ng Lord sa ating pong mga buhay. So pangalawa po, how to do God's will, we must set yourself apart. Set yourself apart. Ibukod mo ang iyong sarili. So in verse 9 ng ating pong text ngayon, in verse 9, sabi po rito, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people in his time, and he walked with God. So si Noah po, he was a righteous man, blameless among the people of his time, at siya po ay lumalakad sa kalooban po ng ating pong Diyos. He is the only man na kung saan sumunod sa kalooban po ng Diyos. So imagine people of God, during that time, ang mundo po ay napakasama. Malakas, kung ibig sabihin po, napakalakas po ng hatak ng mundo. Si Noah po, nag-iisa po lang siya. Imagine po yung kalagayan po ni Noah during that time. Siya po lang po yung sumasalunga sa takbo ng mundo. At kung hindi po matibay si Noah, kung hindi po siya matatag, maaaring siya po ay na-drift away doon po sa takbo ng mundo ito. Sabi nga po, ang takbo ng mundo ito, marami po. Meron po tinatawag na dalawang pintuan, dalawang gate, the narrow gate and the wide gate. Sa wide gate po, marami po pumapasok po. Madaling pumasok dahil maluwang po.
Yun po, wala pong rules and regulation, wala kang dapat gawin, wala kang dapat baguhin sa iyong sarili. Kumbaga, do what you want. Yun po yung malaking pintuan na karamihan po, maraming pumapasok po dito. Pero ito yung maliit na pintuan, ito po yung pintuan kung saan meron po siyang restriction. Meron po siyang meron dapat na gawin, meron kang dapat na isakripisyo, meron kang dapat pagtsagaan, at kakunti po ang nakakatuklas ng pintuan ito. Pero alam po natin na sa dulo po ng narrow gate na ito, yun po yung masaya. Yun po yung everlasting life sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Noah po, he set himself apart. Hindi po siya kinonform ang kanyang sarili sa takbo ng mundo noong panahon po yun. Kaya nga po sabi po ng Bible in Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi po doon. And but be transformed by renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Be transformed by the renewing of your mind and do not conform any longer. Tayo po ngayon ay bago ng nilalang, hindi na po tayo dapat gumagawa ng mga ginagawa ng sanglibutan. Yun po yung ginawa ni Noah sa kanyang kapanahonan. Hindi po niya i-conform kanyang sarili sa takbo ng mundo na kanyang pong ginagalawan. And sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, habang tumatagal ang mundo, ito'y pasama ng pasama. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, dapat tayo po yung maging liwanag. Tayo po yung dapat maging ilaw sa mundo ito, katulad po ni Noah sa kanyang kapanahonan. So do not conform yourself any longer. Wala na po tayo sa kadiliman, tayo po inamon na ng Diyos mula kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. Kaya ang Diyos po ay napakabuti sa ating mga buhay. So ano po ba yung ginawa ni Noah sa kanyang kapanahonan? Sabi nga po, pinakalan ko lang, we set ourselves apart. So si Noah po ang kanyang ginawa para hindi siya madala ng agos ng mundo sa kapanahonan po niya. Noah was connected. Kinunik po niya ang kanyang sarili sa Diyos. If we are connected to God, ibig sabihin po, we are disconnected from this world. Ang ginawa po ni Noah, dahil napakalakas po ng agos ng takbo ng mundo ng kanyang kapanahonan, kumapit po siya sa isang matibay na kinakapitan. Walang iba kundi ang ating pong Diyos. So he connect himself to God. Every day, every hour of his life, nananalangin po si Noah. Hindi niya hinahayaan siya po ay ma-disconnect sa ating pong Diyos. At ano pong ginawa ni Noah? Commitment. Ikinomit po niya ang kanyang buhay para sa Diyos. At ang pangatlo po, consistently, ginagawa po ito ni Noah sa kanyang kapanahonan. Kaya nga po, we must be connected, committed, and consistent. And the same is true sa ating po mga buhay ngayon. If we are not connected, committed, and consistent, madadala po tayo sa takbo ng mundong ito. Pero salamat po sa Diyos sapagkat tayo po bilang Kanya po mga anak, natuto po tayo kung paano tayo po-connect sa Kanya, paano natin i-connect ang ating mga buhay, paano tayo magiging consistent sa ating pong ginagawa bilang tayo po mga Kristiyano. At dahil po nakita po ng Diyos ang buhay po ni Noah, binigyan po si Noah ng isang mission. Noah received a mission. Build an ark, sabi po ng ating Diyos. Kinakailangan gumawa ka ng ark to save your family sa destruction na parating. And of course po, sa mga tao na gusto pang manubalik sa harapan ng ating pong Diyos. So binigyan po ng mission ng ating pong Diyos si Noah. It's the same thing sa ating pong mga buhay ngayon. God gave us a mission. Ano yung mission na tinanggap po natin sa ating pong Diyos? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey what God has commanded us to do so. So, Noah received mission to build an ark. We received mission
to build relationship sa buhay po ng maraming mga taong wala pang ganap na relasyon sa ating pong Diyos. Yun po yung mission natin ngayon na ibinigay po ng Diyos bilang tayo kanyang mga disipulo to build relationship with others. Ang gusto po ng Diyos, gamitin ang ating mga buhay as a channels of blessing, as a vessels of blessing, as an arm of blessing sa buhay po ng maraming mga tao. Sapagkat ang Diyos po ay mahabagin sa ating po mga buhay. Ingat po ba? At ang pangatlo po, kung gusto po natin magawa yung kalooban po ng Diyos, we must follow God's instruction. Sundin po natin yung instruction po ng Diyos sa ating po mga buhay. God gave Noah a mission to build an ark, but hindi lang po yun, binigyan po si Noah ng instruction kung paano niya gagawin yung pong ark. Yung pong ark, hindi po ito talagang mukhang barko na may matilos na magkakaroon ng lulo. Yung pong ark para po siyang triangle. Ano po? Para po siyang triangle. At yung pong binigay ng mission kay Noah, hindi po ito basta-basta. Pero nagawa po ni Noah ito dahil sinunod po niya ang bawat instruction na ibinibigay po ng Diyos sa kanyang buhay araw-araw. At ang sabi po doon, ito ang kinakailangan mong gawing mga materials. Binigyan po siya ng specification, materials, details, blueprint na kanya pong gagawin. So sabi po niyo sa verse 14 ng ating po ng Genesis chapter 6, ang sabi po nito, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. So ang kinakailangan gamitin yung cypress wood, at hindi lang po basta cypress wood, kinakailangan pahiran mo siya ng altitran, loob at labas ng ark para maging waterproof siya, para tumagal siya kapag nandiyan na yung tubig o yung baha. So sinunod po ni Noah ang lahat po ng inuutos sa kanya ng ating Panginoon. And ang sabi po ng ating pong Diyos, this is how you are to build. The ark is to be 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Malaking bag po ito, malaking arka po yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. At parang imposible. Pero sabi nga po, kapag nasa atin ang favor ng Lord, gaano man kalaki ang iyong problema, gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, hindi po malayong mangyari that God can do the impossible sa ating buhay. So binigyan po si Noah ng mga material na kanyang gagamitin. At sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, ano ba yung material na ibinigay po ng Diyos sa ating mga buhay? God gave us a Bible. The Bible. The Word of God. Ang katotohanan. Bakit po ibinigay ng Diyos ang Biblia? Sapagkat ang Biblia po, punong-puno ito ng katotohanan at ito po ay punong-puno ng mabuting balita. Kung inyong pakikinggan po ang mga radyo, television, Facebook, lahat ng hindi po mapakinggan, puro masamang balita. Ang magandang balita lang po ay narito po sa Biblia. Kaya gusto po ng Diyos, basahin natin ang Biblia. Kaya nga po, sabi po ng ating Panginoon, meditate the Word of God day and night kung gusto mo maging successful ka sa buhay mo. Gusto mo maging successful na gawa ng kalooban mo ng Diyos, meditate the Word of God day and night. Ano pa po mga details ang ibinigay po ng Diyos sa ating mga buhay? Binigyan po tayo ng details. Time of prayer meeting, time of Sunday worship service, time of online prayer meeting, time of prayer and fasting. Ang dami po mga details na binibigay ng Diyos. Pero kung hindi po natin masusunod ito, kahit anong gawin po natin, yung pong favor ng Lord, makakadlangan po ito sa ating mga buhay. Ang dami pong ibang mga tao na gusto po nila ng favor ng Diyos. Lord, give me this favor. Pagalingin mo ang aking mga
kamag-anak, bagay mo aking anak, ang aking kapatid. Marami po tayong hinihiling ng mga favor sa Lord. Pero kung hindi po tayo sumusunod sa kanyang kalooban, hindi po natin magagawa, hindi po tayo tatanggap ng pagwawak ng gagawin sa ating pong Diyos. Maaaring grace, tatanggap po tayo. Dahil ang grace po ang ating pong Diyos is full of grace. Pero yung favor na ikaw mismo ang hihiling sa Diyos at ibibigay ng Diyos sa buhay mo, baka hindi po yung mangyari sapagkat kung hindi ka sumusunod sa mga detalye, sa mga material na binibigay po ng Diyos sa buhay mo, malabo po mangyari. Kailangan po natin sumunod sa kalooban po ng ating pong Diyos. In verse 16, ang sabi po rito, make a rope for it and finish the ark to within 18 inches on the top, put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper deck. So ito pong ark na ito, isa lang po ang bintana nito. Isa lang din po ang pinto nito. At ang bintana din po ay nasa sa itaas po. Binigyan po siya ng instruction. 18 inches. Ang sabi po niya. At gaya nga po ng ating pong pinag-aaral natin, almost every part of the world today, sarado po ang mga churches. Ang ginagamit lang po nila online. Pero kami po yung papasalamat sa ating pong Diyos dahil ito po sa kaban ng Geneva na meron po kami physical gathering. Pero po isang ating po mga body of Christ na kung saan sa iba't ibang parte po ng mundo, sarado po ang mga churches. Sa online na lang po sila, nakikita-kita, nakikinig na salita po ng Diyos. So doon lang po sa windows ng computer. At ito pong ark na sinasabi po kay Noah, meron po siyang 18 inches window. Kaya nga po ngayon, sa mga panahon po ito, sa windows na lang po tayo ng computer, nakikita-kita, 18 inches. Ang windows dito sa taas, sapagkat ang gusto po ng Diyos ay lagi siyang ating pong titingnan. Sabi nga po, do not set your mind on the things of this earth, but set your mind on the things above. Kaya gusto po ng Diyos, lagi po tayong magtitiwala sa kanyang pong harapan. Amen po ba? And because Noah did all the instruction, he find favor. Dahil po ginawa po ni Noah ang lahat po na sinasabi sa kanyang ating pong Diyos, tumanggap po ng favor si Noah. Alam niyo po, ang sarap pong tumanggap ng favor sa Diyos. Kapag alam mo ikaw ay sumunod sa kanyang pong kalooban. Napakasarap po noon. Napakasarap po damhin ng presensya ng ating pong Diyos. Na kung saan, kahit ang hirap ng sitwasyon na iyo pong binubuno sa mga panahon ito, kapag nandyan po ang favor ng Diyos, napakadali po, walang imposible. Sapagkat ang ating pong Diyos ay mas malaki kaysa sa ating pong mga problemang pinag-aaral. The Bible said that this earth is only His footstool. Tungtungan lamang po ng Diyos ang mundo ito. Ay gaano pa kaya? Yun pong ating maliliit na bagay na hinihiling sa Diyos. Hindi ba kaya ibigay ng Diyos sa ating mga buhay? Kayang-kaya po. Kaya lang, kinakailangan natin, we must follow kung ano po yung nais po ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po pwede sabihin po natin, okay na siguro ito. Hindi po natin pwede sabihin, saka na lang ako aatin, saka na lang kapag okay na yung kapag maganda na yung aking sitwasyon, kapag aking pinagpaparat na saka na lang. Hindi po pwede yung saka na sa Diyos. Ang ating pong Diyos ay banal at makapangyarihan. Ang ating pong Diyos, siya ang nag-design. Hindi po pwede natin baguhin kung ano ang kanyang pinidesign sa ating bumabuhay. Hindi po natin pwede baguhin ang Biblia.
sapagkat ito po ay inspired by the Holy Spirit and it is used for correcting, for rebuking, to train us into righteousness upang tayo po makasunod sa kalooban po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? At alam niyo po, kapag po tayo ay sumusunod sa kalooban po ng Diyos, hindi natin problema kung ano man ang ating pong pangangailangan. Hindi po natin problema yun. Dahil alam po natin ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating pong pangangailangan. Amen po ba? Si Noah po, hindi siya ng problema kung paano niya lalagayin yung mga citrus food, kung paano niya bubuhanin. Kasi hindi po simpleng arka yung pinagawa ng Diyos. Napakalaki po nito. At hindi po ng problema si Noah kung paano. Hindi man po ito nakadetalye sa Biblia kung paano, kung sino ang kanyang katulong, but I do believe in 120 years, ang Diyos po ang kanyang kasama sa paggawa ng arka. Si Noah po, naniwala po siya sa sinasabi po ng ating pong Diyos. He believed to the unseen. Yung pong mga bagay na paparating pa. At alam niyo po, sa mga panahon ito, marami po mga tao ang ayaw maniwala. Pero salamat po sa Diyos dahil binuksan ng Diyos ang ating kaisipan, ating puso. At tayo po'y naniwala na sa ating pong mga buhay, meron po tayong lugar na patutunguhan. Nagbilang mga Kristiyano, alam po natin ang ating pong kahahantungan. Pero paano po yung iba na hindi naniniwala sa Diyos? Kaya ang gusto po ng Diyos sa ating mga buhay, to build relationship para sa rin po ay makatanggap ng kaligtasan sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. That's why the Bible said, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, all those things shall be added to our life. Pag inuna mo ang karyan po ng Diyos, hindi mo problema kung ano man ang iyong pangailangan. Ang Diyos ang bahalang magdagdag sa iyong pangangailangan at ang iyong gagawin ay ang sumunod sa kalooban po ng Diyos. Si Noah, hindi po niya naging problema ito sapagkat ang kanya pong ginawa, it pleased the Lord. At yun din po ang nais po ng Diyos sa ating pumapunan. I-please po natin ng Diyos. Kapag ipiniplease mo ang Lord sa buhay mo, wala pong makapalo na pader na hindi kayang libagin. Wala pong malawak na dagat na hindi kayang tawid. Wala pong problema na hindi kayang lutasin. Kapag ang pabor po ng Diyos ay nasa ating pumapunan. Sabi nga po, mayroong tatlong ark. And this is the ark, yung unang ark is the ark of Noah. Alam niyo po, dahil ang Diyos po ay mabuting Diyos, mahabaging Diyos. In-extend po ng Diyos ang kanyang grace for 120 years. Upang ang lahat po na gusto manumbalik sa Kanya ay maligtas. So Noah is a preacher of righteousness. Ipinarich po ni Noah ang kabutihan po ng Diyos in his time. At umabot po, extended po ang grace ng Diyos for more than 100 years. Ganun po ang Diyos katsaga, ka-patience na naghihintay sa kanyang pong mga anak na gusto pong magsisi, tumalikod sa kanyang pong mga kasalanan. Pero wala po siyang nakita yung kapanahon ng Noah. Kaya, grip na grip po ang puso ng ating Diyos. Yung pong another ark is the ark of Moses, na kung saan ito po yung maliit na ark na pinaglagyan po kay Moses nung siya po ay ipinaanod sa ilog. Yun po yung ark na sinakyan po ni Moses. At ganoon din po ang Diyos. Ginamit po niya si Moses dahil po may plano po ang Diyos sa buhay po ni Moses. Ginamit niya si Moses sa mga Israelita to lead the Israelites. At the same thing na plano po ng Diyos sa ating mga buhay.
For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. So si Moses po ang ginamit po ng Diyos. And in-extend po ng Diyos yung kanyang grace for 40 years para po sa mga Israelita na matitigas ang ulo. 40 years in the wilderness na ang Diyos po ay naghahanap to build relationship for them. At ang the last ark po, sino po ba yung last ark in this generation? Tayo po yung last ark ng ating po Diyos. Tayo po yung gustong gamitin po ng Diyos as a vessels para itawid yung mga patay, spiritual na kamatayan, patungo po sa buhay na walang hanggan. We are the last ark. At ito po yung ark na kung saan the longest ark, 2,000 taon na nakakaraan hanggang ngayon, extended pa po yung grace ng Diyos sa bawat isa po sa atin. 2,000 years namatay po ang ating po Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. At gusto po niya ipagpatuloy yung pong pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan po ng ating pong mabuhay. At yun po ang nais po ng Diyos na kung saan we must be a channel of salvation sa buhay po ng maraming mga tao. Maaaring ikaw po yung tinawag po ng Diyos sa iyong pamilya, katulad po ni Noah. Maaaring ikaw ang gustong gamitin ng Diyos sa buhay ng mga kamag-anak mo, ng pamilya mo. At wala pong imposible. Kung matagal mong panahon ipinanalangin ang pamilya mo na hindi pa sumasagot, ito po yung nais po ng Diyos sa ating mga buhay. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kapag ibinigay ng Diyos, ibinuhos ng Diyos ang favor sa buhay mo, dala pati ang iyong henerasyon. Dala pati yung mga henerasyon darating pa sa pamilya. Sapagkat sa ating pong Diyos ay walang imposible. Amen po ba? So God's will for us is to be saved, and to do God's will, we must find God's favor. And to find God's favor, ito po yung kailangan natin gawin. Not our will, but the will of God be done into our life. Alam po natin mahirap gawin ang kalooban po ng Diyos. Dahil tayo po yung mga tao, may kahinaan. Pero ang sabi po ng Biblia, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Ang Diyos po ang bibigay ng kalakasan sa ating buhay. All we have to do is to be connected, committed, and consistent. Kapag po tayo, yan po ang ating ginagawa, asahan po ninyo yung favor po ng Diyos na kalangan sa ating mga buhay. So, purihin po ang ating pong Diyos sa hapon po ito, and I do believe na tayo po ay binigyan Diyos po ng kalakasan sa ating po pinag-aralan. Though ito po ay talagang popular story na po sa Biblia na patuloy po natin napapakinggan every time. But I do believe na sa ating pong ito, meron po tayo inilagay po ang Diyos sa ating mga puso. Sapagkat ang salita po ng Diyos, buhay, banal, makapangyarihan, tumatagos po ito sa ating mga kapwa. So tayo po lahat ay pangalan. Hallelujah. Naman namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, muli kami po nagpapasalamat sa ating po ito. Sa iyong mga salita na aming po napakinggan, alam po namin po Diyos, ang salita mo ito is, ito po yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat Panginoon sapagkat tunay na sa panahon ito, tinawag mo po kami upang maging vessels of salvation, instrument. Maging instrumento bilang iyong kamay at paa sa mundo ito. Tulungan po kami o Diyos, namin po mapagtagumpayan muna ang aming po mga sarili. At tulungan mo rin kami o Diyos na magawa po namin ang iyong kalooban. Mga salamat po sa pabor na bibigay mo sa amin
mula ngayong araw na ito. Salamat Panginoon sapagkat alam po namin sa pamagitan po ng favor ay pagkakaloon mo, magagawa po namin ang iyong tagupan sa aming mga mga. Salamat po Ama, gamitin po ang bawat sa po sa amin, sa aming pong pamilya, kaibigan, kakilala, upang ikaw o Diyos ay makilala nila na meron po kami Diyos na buhay, banal, na pinagdilig ko. Salamat po Ama ng maraming. And Father of your open heaven, I release blessings over the lives of your children na kung saan nanonood at nakikinig sa iyong salita sa aming mundo. Father, we honor you and we give you thanks. For thine is the kingdom, the power, and glory, forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus.